RMN Drama presents Handumanan Sausa Ka Awit. Ano ba na siyang kaagi karon mao kini ang usa ka babay na taga Puro. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ansay. Dear Tia Chini, panganay po ako sa 11 magkakapatid. Pero noong 5 pa lang kami, nagsimula naman po ako magkaroon ng responsibilidad na naging dahilan upang sa edad kong 15 anyos na masukan na ako bilang isang kasambahay. At sa kabila ng pangyayaring yun, lagi naman nag-aaway ang aking mga magulang. Lasing ka na naman! Alam mo naman ang kailangan natin ng panggastos dito sa bahay. May puro alak na naman yung iniuna mo, hayop ka! Hoy! Tamaan ako niyan ha! Ano? Hoy! Nagsisimula ka na naman! Bigyan mo ako ng pera para matahimik na tayo! Ang hirap sa'yo! Puro sarili mo na lang ang iniisip mo! Ha? Aray ko ha! Tarantado ka! Talagang inuubos mo talagang pasensya ko! Aray ko! Ano? Aray ko! Aray ko! Sige! Lumaban ka! mo! Abusado Sige. ka talaga! Tumigil na kayo sa pag-aaway niyo! Tama na! Huwag kang makialam dito, sige! Subukan mo makialam! Tama na po. Tigilan niyo na po ang pag-aaway. Sige! Magsama kayong mag-ina! Mga walang kwenta! Walang hiya talaga yung tatay mo. Hi! Po, Hi! ano ho yun? Nasaan nanay mo, ha? Wala ho. Maayos lang naman. Kaya naman pala wala nagdadala ng pagkain sa akin. Pah! Hama na ugali ng nanay mo. Lula naman. Ano ba? Huwag naman kayong maingay. Lahing ako. Kakatapos ko lang pinapatulog yung 2 kong maliliit na kapatid. Oo ngayon. Aasikasuhin ko na naman yung 3 sumunod sa akin. Paliliguan ko, pakakainin ko pa, tapos ihahatid ko pa sa eskwela. Oh! Pag nagising yung 2 maliliit, mapipilitan akong buhatin sila, tapos gagawin ko pa yung ibang trabaho ko sa bahay. Sandali. Sino nagsabi sa'yo na gawin mo yan? Wala nga ako, pero kung hindi kayo naglalasing, siguro may tumutulong sa akin sa pag-aalaga ng mga kapatid ko. Ha? Ano ka mo? Wala ho. May sinasabi ka? Wala ho. Sinasagot-sagot mo na ba akong lola mo, ha? Eh. Nagre-reklamo ka na, ha? Ha? Aray, kasi... Huwag mo akong talikuran, ha? Kapag kinakausap ko ba, sumagot ka, Arsay! Sagot! Gas up with Petron VPI MasterCard now and enjoy 3% fuel rebate forever, only from Petron. Tia Chini, ganyan palagi sila nanay at tatay. Pag nag-aaway sila, maglalaya si nanay at suyuin naman ni tatay. Pag uwi, buntis na naman si nanay. At sa tuwing lalaya siya, ako ang naiiwan para alagaan ang dumarami kong kapatid hanggang maging 11 na nga kami. Ate, wala akong baon ngayon eh. Bakit ganun? Pasensya na, Fritz, ha? Simula nang huminto sa trabaho si tatay, palagi naman siyang hinihika. Kaya naman yung kinita ko sa pananahi sa factory, mahahati pa sa inyo at sa gamot kay tatay. Pangbihira naman eh. Di maglalakad na naman ako papunta sa school at maglalakad din ako pa uwi. Kunting tiis. Basta mag-aral ka ng mabuti, ha? Para kahit high school makatapos ka. Tingnan mo ko, maagang nagkaroon ng responsibilidad. Kaya kahit high school, hindi ko natapos. Ate eh. Ang totoo niyan. Sa akin pa rin nakakasa sila nanay at tatay. Isipin mo namang 11 tayo. 3 kayo na pinapaaral ko. Tapos, kapag inaatake pa ng sakit si tatay, kargo ko rin. Minsan, napapagod na ako eh. Pero alam ko na wala namang ibang inaasahan ng magulang natin. Kaya nagtatyaga na lamang ako. Pasensya ka na ate. Pati ako magrereklamo din sa'yo.
Kaya lang. Oh, Fritz, malayo ang lalakarin mo papuntang school. Oo nga eh. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, konting tiis pa. Ang importante, nakakapag-aral kaya pagbutihin mo para magbago ang kapalaran mo. Uy, Ansay, pansinin mo naman ang kaibigan mo. Minsan nga lang ito makapasyal sa trabaho natin eh. Ano bang problema nyo? Parang kasi hindi mo alam, no? Ikaw ang dinadalaw ni Junji sa trabaho natin. Tol, tama na, baka magalit sa akin si Ansay. Junji, salamat sa pagdalaw ha. Pero wala naman akong sakit eh. Say, tatanong ko lang sana kung pwede ba kitang imbitahan kumain mamaya pagkatapos ng trabaho natin. Kakain lang pala eh. Basta ikaw ang magbabayad. Junji, hayaan mo na lang. Malapit na kasing tumandang dalaga yan. Kaya naghahanap na rin yan ng mapamang-asawa. Hoy, tumigil ka niyan ha. Baka tusukin kita ng tinidor. Aray! Nako, masakit yan ha. Kung ganun, biro lang naman. Payag ka na? Anong oras kita pwedeng daanan mamaya? Sabay kami ng kaibigan mong lalabas mamaya. Tanungin mo na lang siya. At, hoy, Junji! Kakain lang tayo, ha? Kasi gusto ko rin umuwi ng maaga. Ito ang tunog ng Magnum 5 Easy Power Insecticide laban sa mga pesteng insekto. Asintado ang Magnum 5 Easy Power Insecticide. Patay ang berdeng lusong kabayo. Patay din ang itim na atamya, rice bug at worm maggot. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide ay mabisang kamuksa sa mga pesteng kulisap sa palay, mais, mangga at iba pang tanim. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide. Asintado sa mga pesteng insekto. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri-Chemicals. On the go for a brighter future. Tia Chino. Dumaan din ang panahong 7 kami sa aming pamilya na nagkasakit sa baga ng sabay-sabay. At ako ang lahat nang bumalikat noon sa pagpagamot. Nagsikap sa paglalaba ang aking nanay. Hindi na kasi pwedeng maghahanap buhay noon si tatay kasi nga mayroon siyang hika. At ito ang isa sa dahilan at kung bakit dumating sa buhay ko si Junji. Nagdesisyon ako na mag-asawa. Saan kayo pagkatapos ng kasal, anak? Magsasarili na po kami ni Junji para naman po nakapagsimula na kami ng sarili naming pamilya. Ansay, papaano na kami anak? Para ako naputulan ng isang kamay. Sino ang magkakatuwang ko ngayon? Nay, nandyan naman ho si Fritz, si Justin, tsaka si Helen. Napag-aral ko na sila, siguro naman hindi na kayo pababayaan ng 3 kong kapatid na wala pang asawa. Ansay, hindi ko alam. Kahit papaano ikaw ang inaasahan ko. Tuwing araw ng sahod may ibibigay ka para sa amin. At ngayon mag-aasawa na kayo ni Junji. Papaano na kami ha? Paano ha? Summer, tama na yan. Hayaan mo na naman makipagsimula mag-asawa na walang inaalala. Bakit Bimbim? Sa tingin mo ba wala dapat akong ikatakot? Si Ansay ang maasahan ko. Ang iba niyang kapatid, hindi ako sigurado kung magbibigay palagi. Yun ang ikinakatakot ko, Bimbim. Pareho na tayong may edad at kung walang magbibigay sa atin ng regular, magugutom tayo. Nay, hindi naman siguro kayo bababayaan ng mga kapatid ko. Pero pwede pa rin naman kayong lumapit sa akin basta may pera rin lang ako. O ayan. Narinig mo na ha? Hindi ko kayo pababayaan ni tatay.
Ansay, mag-iisip ka na naman. Buntis ako sa pangatlo natin, Junji. Pero ganun pa rin ang sweldo mo, 160 pesos a day. Kapag may overtime, naging 230. Pero, mahal ng lahat ng bilihin. Tapos sa susunod na taon, mag-aaral na yung panganay natin. Di ka ba nag-aalala? Anong gusto mong gawin ko? Magreklamo ako sa amo ko? Hindi. Sana maghanap ka ng ibang trabaho. Ansay, lagpas 30 na ako. Mahihirapan na ako maghanap ng ibang trabaho. Isa pa, sayang yung isisis ko sa amo ko. Siya nagbabayad nun. Pero Junji, sana wag na nating pagtalunan to. ano ba yan? Ang importante naman may trabaho, di ba? Kahit maliit yung sweldo, at least may natatanggap pa rin ako kada kinsinas at katapusan. Huwag kalimutang magdala ng payong at kapote. Darating na si Inday. Nay, hindi po Inday. Ining. Payong? Bakit? Anak, Inday. Yan ang pangalan ng darating na bagyo. Correct si Inay. Inday ang isa lamang sa mga pangalan ng bagyo sa taong ito. Mga 20 bagyo ang pumapasok taon-taon sa Pilipinas. Ang mga bagyo ang pinagmumula ng malalaking alon sa dagat, paglaki ng tubig sa mga ilog, nagiging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maging handa, makinig sa mga babala sa mga radyo at TV para sa pinakahuling ulat tungkol sa lagay ng panahon. Tawag lamang sa Pag-asa Hotline 433-8526. Nay, niloloko mo ako eh. Ining ang susunod na bagyo. Totoo. Tumawag ako sa Pag-asa at narinig ko sa radyo. Nay, alam ko na po ang pangalan ng susunod na bagyo. Juan. Tandaan, tumawag sa Pag-asa Hotline 433-8526 para sa pinakahuling ulat sa bagyo. Isang paalala mula sa Office of the President, PIA, DOST Pag-asa, UNDP, DENR, KBP at ng himpilan nito. Tia Chini, kung hindi naman ako buntis, nakatutulong ako sa panggastos namin. Naka-extra ako ng trabaho kasi po nag-resign na ako sa factory na dati kong pinaglilingkuran. Kaya pa extra-extra na lang ang naitutulong ko kay Junji. Minsan nalulungkot ako dahil kaya ako nag-asawa para naman mayroon akong masandalan. Dahil pagod na ako na lang ang sinasandalan ng aking mga magulang at kapatid. Ate, pasensya na ha. Wala akong maiabot sa'yo eh. Ayos lang yan, Fritz. Ang gusto ko rin napapasyal ka dito sa amin paminsan-minsan. Para naman magkaroon ako ng balita kina nanay at tatay. Pati na din sa iba nating kapatid. Ganun pa rin sila. Isang kahig, isang tuka. Kayo ni Kuya Junji, kumusta naman kayo? Ay, ito. Minsan gusto kong magsisi. Ate! Akala ko kasi sa pag-aasawa ko mayroon akong masasandalan. Pero alam mo, Fritz, pakiramdam ko ako pa rin yung nagdadala ng pagsasama namin. Siya nga yung naghahanap buhay pero ako itong sumasakit ang ulo. Kung papaano ko pagkakasyahin yung ibinibigay niya. Bukod kasi dito, problema pa rin namin yung sakit ni Junji. Nagpamedikal na nga siya, sabi may tumor daw siya. Ha? At kailangan maoperahan. Ay, naku Fritz. Nag-asawa ako para takasan yung napakaraming responsibilidad sa pamilya natin pero ngayon, parang triple pa yung problema ko. May awa ang Diyos, ate. Maayos din ang lahat na ito. Yan yung dati mong sinasabi sa akin, di ba? At naniniwala ako. Totoo yun, ate. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.